Kumusta mga brad? Isa nga po sa pinaka-pinipiling motorcycle brand ng mga tao dito sa Pilipinas. Syempre walang iba, Yamaha na yan. Itong brand na ito, ang dami na talagang napatunayan. Kung sa pagiging matibay, talagang matibay. Sa pagandahan ng mga unit, ang gaganda ng mga units nila. Kaya yung mga tao kung hindi Honda, kaya Yamaha talaga sila. At isa nga po sa masasabi nating pinakakilala or pinakasikat na motorcycle series, syempre yan nga po ay ang kanilang Mio series at Max series. At doon nga po sa parting Visayas, sikat na sikat din yung series. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka nang subscribe. So yun na nga, kapag sinabi nga po nating 155cc na mga scooter or maxi scooter, walang iba, Aerox at NMAX na yan. Kahit medyo barado yung ilong ko, sigurado ako mag-agree ang mga tao doon. Dati sabi nila yung Aerox para daw siyang jet ski. Pero sa paglipas nga po ng panahon, lahat na nagsabi yung Aerox mukhang jet ski, pati sila naka-jet ski. At kung dati naman yung NMAX sinasabi ng karamihan na pang matanda lang daw, or pang tito, pang lolo, pero ngayon yung mga nagsabing ganon, naka-NMAX na rin sila. Kaya sa panahon talaga ngayon, bawal magsalita ng tapos. Pero alam nyo ba na bukod nga po sa dalawang 155cc na yan, meron pa silang isang kapatid na 155cc din na available lamang sa ibang bansa. Kung tama nga pong pagkakalala ko, 2020 pa lang, available na siya sa bansang Japan. At pati na rin doon sa mga bansa sa Europe. Pero dito sa Pilipinas, 2024 na lang, wala pa din siya. O mga brad, alam nyo na, sabay-sabay tayo ha. 1, 2, 3. Oh, Yamaha, komportable. Pero malay natin, makonsensya sila at maisipan nilang ilabas din sa Pilipinas. O diba? Eh di masaya. At syempre itong motor nga po na tinutukoy ko walang iba kundi ang Yamaha Majesty S or S-Max 155. Wow! Kung ikukumpara nga po sa Aerox at NMAX, mas maraming ikakargang red horse to. Kaya doon pa lang, panalo na siya. At dito nga din po sa atin birang-bihira yung mga ganitong klaseng itsura ng scooter or ganitong klaseng style ng scooter. Yung mga scooter kasi na nandito sa atin, halos iisa lang yung itsura. I mean, halos parehas lang yung pattern nila. Eto kasi siya, medyo may pagka-unique. Kaya kung sakaling maisipan talaga ni Yamaha na ilabas ang motor na ito dito sa Pilipinas, aba, wala pa din ako pambili. Tigbason, takaron. Pero syempre yung iba, may pambili. Kaya pwede pa rin talaga na ilabas yan nila dito sa Pilipinas. At yung mga walang pambili, magsasana all na lang kami. Kaya dahil dyan, pag-usapan na lamang natin kung ano nga ba meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Yamaha Majesty S, also known as S-Max 155, na mayroong 155 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 4 valves, fuel injected at syempre ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. Ang kanyang operation ratio 11.0:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito pa ay mayroong 14.8 horsepower, 7,500 RPM, 14 Nm of torque at 6,000 RPM na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito pa ay kahit tumakbo sa bilis ng 120 km/h. Pero kung sakaling maisipan ni Yamaha na ilabas sa Pilipinas yan, panigurado aabot ng 140 kph yan. Syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kayang magkarga ng 7.4 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman po ng 45 km per liter. So para nga po sa isang 155cc na scooter, hindi na po masama. Ang sukat ng kanyang gulong 120/70/13 sa harap at 130/70/30 naman sa likuran. Syempre paras po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. At ang malupit nga po dito, ito po ay naka-dual channel ABS. Naka-ABS yung nilabas sa European country. Pero yung nilabas sa Japan, hindi po naka-ABS. Bakit kaya? Siguro mas maingat mag-drive yung mga Hapon. Ang kanyang sitay ay may taas sa 795mm at 90mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 145 kg. So kung ikukumpara nga po natin doon sa Aerox at NMAX, di hamak na mas mabigat to. Mas mabigat siya ng nasa around
20 kilos. Wow! At mapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka-LED na, pero naka-bulb light pa rin yung kanyang mga signal lights. Ang kanyang gauge panel ito po ay combination ng digital at analog, na ganyan nga po yung itsura. At isa nga po sa magiging advantage mo dito sa motor na ito, yung kanyang gas tank or yung kanyang gas tank cap, nakapwesto na po sa harapan. Kaya kung sakaling magpapagas ka, hindi mo na kailangan tumayo. Tatayo ka na lang para kunin yung wallet mo doon sa compartment. Kaso lang unlike nga po doon sa NMAX at Aerox, hindi pa po ito naka-smart key system. Di susi pa din po siya. Pero para sa akin, hindi naman big deal yun. Mas gusto ko pa nga yung ganon. Gusto ko yung pinapasok yung susi doon sa butas. Ay, kalami. Manyaki. At isa nga din po sa masasabi natin nagpa-unique dito sa motor na ito. Siya po ay naka-naked handlebar na mas maangas nga pong tignan kumpara doon sa ibang scooter. Pero syempre, kanya-kanyang panlasa pa din yan. May magsasabing pangit at may magsasabi ding pogi. Pero syempre, present pa din nga po sa motor na ito ang kanyang USB charging port. Na para kahit saan ka nga po magpunta, hindi ka na mangangamba na baka malubat yung cellphone mo. Eh kasi nga, manonood ka pa ng Pornhub. At dito, para ka na lang ding nanood ng Pornhub sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng telescopic fork at sa likod naman ito po ay gumagamit ng pangmalakasang horizontal monoshock na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Panigurado, wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na ba natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanya lagayan ng istalyon at kitang-kita naman mga brad. Meron siyang ganun. Meron siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, meron din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng 2 kahong Red Horse at kasya pa 1 kahon sa kanyang underseat compartment. So therefore ang motor na ito ay talagang highly recommended. Kaya karapat-dapat talagang dalhin siya sa Pilipinas. At regarding naman po sa kanyang presyo doon nga po sa Japan, ito ay nagkakalaga ng 345,000 Japanese yen. Na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 128,000 pesos. Pero syempre presyo lang naman po yun sa Japan. Kung sakaling maisipan na talaga nila na dalhin yan dito sa Pilipinas, magbabago din na presyo niyan. Kaya sana talaga ilabas na nila. So hanggang dito na muna mga brad. Kung may gusto kong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. Keep bye.